Sa isang marangal na hapag sa loob ng ancestral mansion ng mga Vergara, nagsasalo-salo ang pamilya habang binabasa ni Don Emilio ang pinakabagong balita mula sa kanilang conglomerate, isang mining company na kumikita ng ₱100,000 kada buwan. Sa dulo ng mesa, tahimik lamang si Lucas, hawak ang baso ng alak ngunit hindi umiinom. Lucas, hindi ka ba masaya? Anak, ilang taon na lang, ikaw na ang magmamana ng lahat ng ito, masiglang wika ni Don Emilio, habang kinakatok ang mesa gamit ang gintong kobyertos. Tumingin si Lucas sa kanyang ama. Hindi galit ang nasa kanyang mga mata, kundi lungkot, pagkabigo, at paninindigan. Maraming beses na niyang sinubukang unawain ang landas na itinakda sa kanya, ngunit sa bawat kontratang pirmado, sa bawat press release, at sa bawat ngiting puno ng pagkukunwari, lalo siyang nalulunod sa tanong, ito ba ang buhay na nais ko? Pa, mahina niyang sambit. Hindi ko na po kaya. Hindi ito ang gusto kong buhay. Napatigil sa pagkain ang lahat. Ang kanyang inang si Senadora Magdalena ay bahagyang napalingon, hawak ang puting panyo na parang hudyat ng nalalapit na trahedya. Anong ibig mong sabihin? Malamig na tanong ni Don Emilio. Tumayo si Lucas. Tumitig siya sa bawat miyembro ng kanyang pamilya, mga taong minahal niya ngunit kailan may hindi niya lubos na naiintindihan. Hindi ko na gustong maging bahagi ng sistemang ito. Hindi ko kayang patuloy na sumuporta sa pagyurak sa kalikasan, sa mga mahihirap, at sa mga prinsipyo ng sangkatauhan. Aalis ako. Lucas, huwag kang magbiro, mariing wika ni Senadora Magdalena. Ikaw ang tanging tagapagmana. Hindi ko kailangan ng kayamanan. Ang kailangan ko, ay katahimikan. Lumabas si Lucas sa silid, naiwan ang kanyang cellphone, credit cards, at alahas sa ibabaw ng mesa. Sa bawat hakbang palayo sa kanilang mansion, ramdam niya ang pagbigat ng kanyang dibdib. Ngunit sa kabila ng bigat, may kakaibang kaluwagan sa kanyang puso. Sa gabing iyon, sakay ng isang lumang jeep, bumiyahe si Lucas patungong Hilagang Silangan. Wala siyang tiyak na destinasyon, tanging hangering hanapin ang lugar kung saan muling mabubuhay ang kanyang pagkatao. Sa kanyang isipan, isang pangalan lamang ang gumuguhit sa kanyang haraya, Sierra Madre. Bumusina ang jeep na puno ng mga sako ng bigas, gulay, at mga pasaherong may kanya-kanyang kwento. Sa likod ng sasakyan, nakaupo si Lucas na nakasuot ng simpleng t-shirt at may backpack lamang sa tabi. Walang nakakakilala sa kanya bilang Lucas Vergara, ang tanging pagkakakilanlan niya ngayon ay ang pagiging isang dayo na naghahanap ng katahimikan. Hanggang dito na lang ang biyahe, I hope, wika ng matandang tsuper habang tinuturo ang paakyat na daan. Wala nang sasakyan sa taas. Lakarin mo na lang kung gusto mong marating ang baryo ng mga katutubo. Tumanggaw si Lucas at bumaba. Tila ba yamakap agad sa kanya ang malamig na hangin ng kabundukan. Naririnig niya ang tunog ng mga ibon, ang agos ng maliit na sapa, at ang huni ng mga kuliglig na para bang bumabati sa kanya. Habang umaakyat sa makitid at maputik na daan, napansin niyang kakaiba ang katahimikan ng lugar, hindi ito nakakatakot, bagkus ay nakagagaan ng loob. Sa bawat hakbang, mas lalo niyang nakakalimutan ang ingay ng Maynila, ang mga pulong na puno ng kasinungalingan, at ang mga mata ng taong laging may inaasahan sa kanya. Makalipas ang mahigit isang oras, natanong niya ang simpleng baryo, mga bahay na gawa sa kahoy at pawid, mga batang naglalaro sa putikan, at mga matatandang tahimik na nagbabantay ng mga hayop. Ang mga tao ay hindi nababalutan ng karangyan, ngunit ang mukha nila ay payapa, isang uri ng kapayapaang hindi mabibili ng salapi. Bigla siyang nakaramdam ng kaba. Isa siyang estranghero, baka hindi siya tanggapin. Ngunit hindi pa man siya lumalapit, may isang tinig na tumawag. Oy, sino ka? Isang babae ang lumapit, may hawak na basket ng prutas sa isang kamay at sibat sa kabila. Ang kanyang balat ay kayumangging sinag ng araw, at ang mga mata niya ay puno ng kuryosidad. Ako po si Lucas, mahinang sagot ng binata. Naglalakbay lang, naghahanap ng lugar kung saan pwedeng magsimula muli. Sinipat siya ng babae mula ulo hanggang paa, saka ngumiti ng bahagya. Ako si Esther. Kung yan ang hanap mo, baka nahanap mo na. Napangiti si Lucas. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may nagtanong sa kanya kung sino siya, hindi kung ano ang kaya niyang ibigay. At sa titig na iyon ni Esther, nagsimula ang isang bagong kabanata, isang tahimik ngunit makapangyarihang pagbabago sa buhay ng binatang minsang tumakbo sa kabundukan upang takasan ang mundo. Makalipas ang ilang araw, unti-unti nang nasanay si Lucas sa bagong mundo na kanyang ginagalawan. Hindi ito gaya ng syudad na puno ng ingay at alikabok. Sa halip bawat gising niya ay may kasabay na huni ng mga ibon, halakhak ng mga bata, at masarap na simoy ng hangin. Ngunit higit sa lahat ng bago sa kanyang paligid, isa ang hindi maalis sa kanyang isipan, ang dalagang si Esther. Si Esther ay hindi pangkaraniwan.
Mula sa maikli nilang unang usapan, alam ni Lucas na hindi siya basta-basta. Hindi siya gaya ng mga babae sa lungsod na palaging may kolorete sa mukha at nakasuot ng mamahaling damit. Si Esther ay payak, nakasuot ng telang hinabi ng kanilang tribo, may hibla ng kagandahan na likas at hindi inaangkin. Tuwing madaling araw, makikita si Esther na bumababa sa ilog upang magsalok ng tubig. Tinutulungan niya ang kanyang lola sa paggawa ng mga basket at paghahanda ng pagkain para sa mga bata sa kanilang paaralang katutubo. Tahimik siyang gumagalaw, ngunit ang kanyang presensya ay hindi kailanman maaaring baliwalain. Isang hapon, habang naglalakad si Lucas sa gubat upang manguha ng kahoy, nakarinig siya ng malakas na sigaw. "Lucas, dito!" Agad siyang tumakbo papunta sa boses, at doon niya nakita si Esther, nakaupo sa gilid ng ilog, hawak ang paa habang dumudugo ito. "Nadulas ako," nahihiyang sambit ni Esther. Walang pag-aalinlangan, lumuhad si Lucas at tiningnan ang sugat. "Sandali lang. May dala akong alkohol at benda sa bag." Tahimik niyang nilinis ang sugat habang pinapanood siya ni Esther. "Sanay ka sa ganito?" tanong ng dalaga. "Medyo. Dati akong, wala lang. May training lang sa emergency response," pagsisinungaling ni Lucas. Hindi pa niya handang sabihin ang totoo. Ngumiti si Esther. "Akala ko suplado ka." Napangiti rin si Lucas. "Akala ko rin suplado ka." Pareho silang natawa, at sa tawa nilang iyon, parang may biglang nabuo. Isang uri ng koneksyon. Isang simula ng pagtitiwala. Mula noon, mas madalas nang magkausap ang dalawa. Tinuruan ni Esther si Lucas kung paanong makipag-ugnayan sa kalikasan, kung paanong pakinggan ang hangin, sundan ang agos ng tubig, at igalang ang bawat puno at hayop sa kagubatan. Habang lumilipis ang mga araw, hindi na lamang paghanga ang nararamdaman ni Lucas para kay Esther. May ibang init sa kanyang dibdib tuwing makikita niya ang dalaga. Ngunit pinili niyang itago ito. Ayaw niyang guluhin ang payapang mundo nito. Ayaw niyang saktan ang nag-iisang taong tila nakakaintindi sa kanya, higit pa sa pagkakakilala ng sarili niyang pamilya. At si Esther naman, sa bawat sulyap niya kay Lucas, sa bawat pagtulong nito sa komunidad, may nararamdaman siyang hindi niya rin maipaliwanag. Hindi ito basta awa o pasasalamat. Isa itong pagtibok na bago para sa kanyang puso. Sa gitna ng kabundukan ng Sierra Madre, walang kasinungalingan. Walang politika, walang kasinungalingang may kapalit. Sa pagitan nina Lucas at Esther, isang wagas at tahimik na damdamin ang nagsisimulang umusbong. Lumipas ang mga linggo, at si Lucas ay unti-unti nang naging bahagi ng komunidad. Hindi na siya tinatawag na "dayo", kundi "kuya" ng mga bata at kasama ng mga kalalakihan sa pangangaso. Natutunan niyang gumamit ng sibat, manghuli ng isda gamit ang bitag, at mag-ani ng mga ugat at halamang gamot mula sa kagubatan. Wala na ang Lucas na dating nakakotse at naka-Amerikana sa Maynila. Ngayon, siya ay nakasuot ng simpleng kamiseta, may kalyo sa kamay, at may itim na guhit ng araw sa kanyang batok, palatandaan ng isang taong nagtatrabaho sa ilalim ng araw, hindi sa lilim ng kapangyarihan. Isang umaga, habang tinutulungan niya ang mga katutubo sa pag-aayos ng irigasyon para sa pananim, lumapit si Esther bitbit ang ilang piniritong saging. "Pahinga muna kayo," sabi niya habang iniabot ang pagkain. "Salamat, Esther," tugon ni Lucas. "Parang masarap to ah." Masarap talaga yan kapag galing sa taong may malasakit, sabay ngiti ni Esther. Nagkatinginan sila, at saglit na tumigil ang paligid, parang ang huni ng mga ibon ay humina, at ang hangin ay tila humawak sa kanilang mga damdamin. Ngunit agad ding binawi ni Esther ang tingin, at si Lucas ay bahagyang napangiti. Alam niyang hindi pa panahon, ngunit alam din niyang may nararamdaman ang dalaga. Minsan, tinuruan ni Esther si Lucas kung paanong gumawa ng basket mula sa retan. Habang pareho silang nakaupo sa ilalim ng isang puno, tinanong ni Esther, "Hindi ka naman talaga basta-bastang tao, di ba?" Napatingin si Lucas. "Bakit mo naman nasabi? Ang kilos mo, ang paraan ng pananalita mo, hindi ka tulad ng karamihan. May itinatago ka, Lucas." Tahimik siya. Ilang sandali ang lumipas bago siya sumagot. "Oo, may mga bagay akong tinakasan. Pero hindi ko alam kung kailan ako handang ikwento ang lahat." "Hindi mo kailangang sabihin kung hindi mo pa kaya," sagot ni Esther. "Hindi ko man alam ang buong katotohanan, ramdam ko ang kabutihan mo." Sa gabing iyon, habang ang buong baryo ay natutulog, si Lucas ay nakaupo sa ibabaw ng isang bato, nakatingin sa kalangitan. Napakaraming bituin. Sa lungsod, bihira niya itong makita. Dito sa kabundukan, para bang araw-araw silang binabantayan. "Dito ko gustong tumanda," bulong niya sa sarili. "Dito ko gustong mamatay." Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ramdam niya ang ganap na kapayapaan. Wala siyang yaman. Wala siyang titulo.
Pero buo siya, ngunit sa di kalayuan, may mga mata na nakamasid sa kabundukan. Mga matang hindi interesado sa kapayapaan kundi sa tubo. Sa mga darating na araw, ang bagong buhay na ito ay susubukan, hindi lamang sa puso, kundi sa mismong kaligtasan ng lupaing kanilang minamahal. Isang araw ng Miyerkules, habang abala ang buong baryo sa pagtatanim ng mais sa paanan ng bundok, may malalakas na tunog ng makina ang umalingaw-ngaw mula sa kabila ng lambak. Huminto ang lahat. Hindi yun tunog ng kalabaw, hindi rin kariton, ito'y malalaking truck. Mga truck yun, bulong ng isang matanda. Hindi sila taga rito. Agad na tinawag ng mga pinuno ng tribo ang isang pulong sa gitna ng baryo. Nandoon si Lucas, tahimik ngunit matalim ang pandinig. Ang kanilang pinuno, ang matandang si Apo Ago, ay nagsalita sa mabigat ngunit banayad na tinig. May mga taong naglalakbay sa ating lupain. Bitbit ang mapa, armas, at papel na may pirma. Sabi nila, sa lupain ito'y itatayo ang isang dambuhalang dam. Mapipilitang lumikas tayong lahat. Nagkagulo ang mga tao. Paano na ang mga tahanan natin? Ang aming mga ninunoy dito nakalibing. Wala silang karapatang paalisin tayo. Ngunit higit sa lahat ng nagsisigaw, si Lucas ang tahimik na nagngangalit sa loob. Kilala niya ang ganitong estilo, mapa, pirma, proyekto. Ginagamit ang batas para manakop. Isang taktika na hindi bago sa kanyang pamilya. Isang uri ng pang-aabuso na tinatawag nilang pag-unlad. Kinagabihan, habang si Esther ay nag-aayos ng mga damo sa kanyang bakuran, nilapitan siya ni Lucas. Esther, sabi niya, kailangan kitang makausap. Naglakad silang dalawa papunta sa gilid ng sapa, malayo sa ingay ng mga tao. Doon, sa ilalim ng buwan, ibinunyag ni Lucas ang kanyang lihim. Ako si Lucas Vergara, anak ako ng pinakamayamang angkan sa Pilipinas. Ang pamilyang pinamumunuan ng mga proyekto sa pagmimina, konstruksyon, at kabilang sa gustong magtayo ng dam dito. Nanlaki ang mata ni Esther. Ibig mong sabihin, ang mga taong gustong paalisin kami ay pamilya ko, mahinang sagot ni Lucas. Tahimik si Esther. Tila ayaw niyang maniwala, ngunit wala siyang nakita sa mukha ng lalaki kundi taos-pusong pagsisisi. Hindi ako kasama sa kanila. Tumalikod ako sa lahat ng iyon. Tumakas ako sa buhay na yun dahil alam kong mali. Mahal mo ba ang lugar na ito, Lucas? Tanong ni Esther. Mahal ko, at mahal kita. Napayuko si Esther. Kung totoo yan, tutulungan mo kaming ipaglaban ang aming karapatan. Tumanggaw si Lucas. Gagawin ko. Kahit pakalabanan ko ang sarili kong ama. Sa pagputok ng araw kinabukasan, nagsimula na ang tunay na laban. At sa puso ni Lucas, isang paninindigan ang tuluyan ng namulat, ang pag-ibig sa bayan, sa kalikasan, at sa isang dalagang katutubo, ay higit pa sa anumang kayamanang naipon sa syudad. Maaga pa lamang ay gising na si Lucas. Nakatayo siya sa tuktok ng burol, tanaw ang buong baryo. Hindi ito karaniwang umaga. Hindi dahil sa ulan o lamig ng simoy, kundi sa bigat ng desisyong kinakaharap niya. Nagdesisyon na siyang hindi na manahimik. Pagkatapos ng agahan, tinipon ni Lucas ang mga pinuno ng komunidad, pati na rin ang mga mas nakababatang lider. Bitbit niya ang ilang papel, mga kopya ng mapa, proyekto, at mga kontratang nakalusot sa gobyerno. Alam niya kung saan kinuha ang mga dokumento, at alam rin niyang may dayes sa mga ito. Hindi legal ang proyektong ito, paliwanag ni Lucas. May pirma, pero hindi totoo. Walang sapat na konsultasyon sa mga katutubo. At ayon sa batas, kailangang may free, prior, and informed consent mula sa inyo bago sila makapasok sa lupain ninyo. Nagbulungan ang mga matatanda. Ibig mong sabihin, pwede pa nating pigilan. Tumanggaw si Lucas. Oo, at tutulungan ko kayo. Pero kailangan nating magkaisa. Kailangan nating gumawa ng ingay. Kailangang makarating sa tamang ahensya. At kung kailangan, sa media. Ilang saglit ng katahimikan. Pagkatapos ay tumayo si Apo Ago, at sumagot. Kahit kami hindi marunong mag-Ingles, alam namin ang hustisya. Kung sinasabi mong may laban tayo, lalaban kami. Iyon ang naging simula ng bagong pagkilos. Sa mga susunod na araw, tinuruan ni Lucas ang mga kabataan kung paano gumawa ng liham, petisyon, at kung paano makipag-usap sa labas ng mundo. Pinakilos nila ang ilang NGO na dati nang tumutulong sa mga komunidad sa Sierra Madre. Ipinadala nila ang kanilang mga dokumento sa mga abogadong may malasakit. Nagsimulang pumutok ang kwento sa social media. Nagulat ang buong bansa nang malamang ang pinaplanong dam ay tatama sa mga sagradong lupain ng mga katutubo at magpapalayas ng higit sa 500 pamilya. Dahil sa gulong ito, dumating ang balitang kinatatakutan ni Lucas. Ipinapatawag ka ng iyong ama, sabi ng isang lalaki na dumating sakay ng helicopter, suot ang itim na Amerikana ng mga tagapaglingkod ng Vergara Conglomerate.
Sabihin mong darating ako, matatag na sagot ni Lucas. Sa muling pagbabalik niya sa Maynila, hindi na siya ang dating Lucas na tahimik, sunod Sonia Ren. Isa na siyang lalaking may paninindigan, hindi para sa sarili, kundi para sa mga taong tinanggap siya, minahal siya, at itinuring siyang tunay na kapamilya. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, muling lumapag ang paa ni Lucas sa Maynila. Hindi na siya sanay sa makapal na usok, alinsang ang hangin, at walang patid na busina ng mga sasakyan. Lahat ay tila, maingay, peke, at malamig sa kanyang paningin. Ngunit ang pinakamabigat sa lahat ay ang nalalapit na paghaharap sa kanyang ama, ang makapangyarihang si Don Ricardo Vergara. Sa loob ng matayog na gusali ng Vergara Conglomerate, ipinatawag si Lucas sa pinakamataas na palapag. Habang naglalakad sa makintab na sahig, dama niya ang malamig na tingin ng mga sekretarya at gwardya. Worry nagtatanong ang mga ito, bakit bumalik ang batang tumalikod sa yaman. Pagbukas ng pintuan ng opisina, sinalubong siya ng malamig at matalim na titig ng kanyang ama. Umupo ka, utos ni Don Ricardo, hindi man lang tinanong kung kumusta siya. Umupo si Lucas, hindi yumuko. Nabalitaan ko ang ginagawa mong kaguluhan sa Sierra Madre, panimula ng matanda. Kapalit ng katahimikan at kayamanan, pinili mong isuko ang pangalan natin. Hindi sumagot si Lucas, hindi mo naiintindihan ang halaga ng proyekto. Isa itong pambansang hakbang. Libo-libong trabaho ang malilikha. Tubig para sa syudad. Pera para sa mga investor. Tubig para sa syudad, kapalit ng buhay ng libo-libong katutubo. Pera para sa iilan, kapalit ng gubat, ng kultura, ng kasaysayan. Iyan ang naiintindihan ko. Tumayo si Don Ricardo. Anak kita, hindi mo ako pwedeng kalabanan. Tumayo rin si Lucas, hindi natitinag. Anak mo nga ako, pero hindi ako alipin ng iyong kasinungalingan. Mabigat ang katahimikan sa silid. Ilang sandali pa, muling nagsalita ang ama, ngunit mas mababa ang tono. Bakit mo ginagawa ito? Dahil sa babaeng yun. Sa mga taong wala namang pakinabang sa lipunan. Hindi na nakapidyo si Lucas. Dahil sa kanila ko natutunan ang tunay na halaga ng buhay. Dahil sa kanila ko naranasan ang respeto, kahit wala akong pera o apelyido. Dahil sa kanila ko natutunang hindi pala sukatan ng tagumpay ang mga gusali at negosyong pinundar mo. Namula sa galit si Don Ricardo, ngunit sa halip na sumigaw, tumalikod ito. Umalis ka na, malamig na utos nito. Simula ngayon, wala ka ng bahagi sa pamilyang ito. Salamat, sagot ni Lucas. Ngayon, mas malaya na akong lumaban. Paglabas niya sa gusali, huminga siya ng malalim. Wala na siya sa ilalim ng anino ng kanyang ama. At bagamat inalisan siya ng yaman, mas ramdam niya ngayon ang yaman ng layunin at pagmamahal sa mga taong totoo. Hindi pa tapos ang laban. Ngunit sa puso ni Lucas, alam niyang nasa panig siya ng tama. 3 araw matapos ang paghaharap ni Lucas at ng kanyang ama, bumalik siya sa Sierra Madre. Sinalubong siya ni Esther sa gilid ng sapa, yakap ang pagbati, puno ng galit at takot sa mata. Anong nangyari? Tanong ni Esther habang pinupunasan ang pawis ni Lucas. Pinalayas na ako. Wala na akong bahagi sa kayamanan nila. Pero ayos lang. Mas may yaman akong nahanap dito, sagot ni Lucas, at hinawakan ang kamay ni Esther. Ngunit bago pa man sila makapagpahinga, dumating ang balita, may mga armadong lalaki na nakitang nagkakampo sa kabilang bahagi ng bundok. Hindi sila mga sundalo, private security mula sa kumpanyang magtatayo ng dam. May mga bulldozer na rin, at nagsimula na raw ang pagputol ng mga puno. Nagtipon ang buong komunidad. Sa gitna ng kagubatan, nagkaroon ng isang madamdaming pagpupulong. Hindi na ito basta sulat-sulatan, wika ni Apo Ago. Dumating na ang digmaan sa ating lupain. Hindi natin sila kayang tapatan sa armas, ani ng isa. Paano tayo lalaban? Hindi natin kailangang magpatayan, sabi ni Lucas. Ang kailangan natin, pagkakaisa, tapang, at kaalaman. Ipinamahagi ni Lucas ang mga dokumento, litrato, at video na kuha ng mga kabataan gamit ang mga cellphone na ibinigay ng mga NGO. Habang ang ilan ay piniling manatili sa baryo para sa seguridad, pinangunahan ni Lucas ang pag-akyat sa mas matataas na bahagi ng bundok upang maipakita sa media ang lawak ng kalikasan na maaapektuhan. Sa social media, unti-unting nag-viral ang kanilang laban. #Sierra Madre, #Tanggol Katutubo, #Kalikasang Hindi for Sale, naging usap-usapan ang issue. Mga estudyante, environmentalist, at artista ay nagsimulang magpakita ng suporta. Ngunit habang tumitindi ang panawagan, tumitindi rin ang galit ng mga nasa kapangyarihan. Isang gabi, habang natutulog ang baryo, may sunog na sumiklab sa kabilang bahagi ng kagubatan. Sinilaban ang mga bahay ng mga tribong tumangging lumipat. May mga putok ng baril sa dilim.
Nagising ang lahat, nagtakbuhan, umiiyak ang mga bata. Niyakap ni Lucas si Esther habang pinapanood nila ang apoy sa malayo. Hindi ito pwedeng magpatuloy, sabi ni Lucas, nangangalit ang tinig. Panahon na. Panahon na para saan? Tanong ni Esther, nanginginig. Panahon na para sa buong Pilipinas na makita kung sino talaga ang sumisira sa gubat na ito. At kung sino ang handang mamatay para ipaglaban ito. Sa gitna ng dilim at usok, isang apoy ng paninindigan ang mas malakas pang lumiyab, ang apoy ng mga taong hindi kayang bilhin o takutin. Ilang araw matapos ang panununog sa bahagi ng bundok, umalangaw-ngaw ang galit ng mamamayan sa buong bansa. Sa kabila ng takot, isang desisyon ang sabay-sabay na pinagtibay ng buong komunidad, hindi na nila hahayaang maulit ang pang-aapi. Kailangan na itong makarating sa pinakamataas na entablado ng pamahalaan, ang Senado. Pupunta tayo sa Maynila, sabi ni Lucas. Hindi lang ako, kayo rin. Kayo ang mukha ng laban na ito. Bumuo sila ng delegasyon. Pinangunahan ito ni Lucas, Apo Ago, at ilang kabataang katutubo, kabilang si Esther. Bitbit nila ang mga dokumento, larawan ng panununog, at video ng pagkawasak sa kagubatan. Nagsuot sila ng tradisyonal na kasuotan bilang simbolo ng kanilang kultura. Sa tulong ng mga NGO, kinontak nila ang ilang mambabatas na kilalang tagapagtanggol ng kalikasan. Pagdating nila sa Maynila, hindi maikikaila ang kaba at pagkabigla ng ilan sa paligid, mga katutubo sa mismong bulwagan ng Senado, tahimik ngunit matikas ang tindig. Isang pagdinig ang itinakda, live ito sa telebisyon. Unang nagsalita si Lucas. Ang Sierra Madre ay hindi lang gubat, ito'y tahanan, kasaysayan, at puso ng kalikasan. Ngunit ngayon, ginugupo ito ng kasakiman. Hindi kami humihingi ng limos. Humihingi kami ng hustisya. Sunod na tumindig si Apo Ago, sa wikang katutubo, habang isinasali ng isa sa mga kasama. Ang mga puno ay kapatid. Ang tubig ay kaluluwa. Ang lupa ay katawan ng aming mga ninuno. Sa bawat patak ng semento, may dugong dumadaloy. Kami ay hindi hadlang sa pag-unlad. Kami ang paalala ng tunay na pag-unlad, ang pamumuhay ng may dangal. Tahimik ang buong bulwagan. Marami ang napaluha. Ilang senador ang tumayo at naghayag ng pakikiisa. Ngunit may ilan pa ring kontra, pawang kaalyado ng negosyo. Isa sa kanila ang nagsalita. Hindi ba't ang ama ni Ginoong Lucas ang may hawak ng proyekto? Hindi ba't ito'y isang laban ng personal na alitan sa halip na pangkalikasan? Tumindig si Lucas, walang takot sa tinig. Oo, ama ko siya. Ngunit ang pag-ibig sa bayan ay hindi sumusunod sa dugo. At kung ang dugo mo'y ginagamit mo para apihin ang iba, mas pipiliin kong putulin ang ugnayang iyan. Umalangaw-ngaw ang palakpakan sa Senado. Sa labas, libo-libong tao ang nagtitipon, estudyante, manggagawa, mga environmentalist. Bitbit nila ang larawan ni Lucas, ni Esther, at ng mga katutubong hindi na natatakot magsalita. Ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit sa bawat hakbang mula bundok hanggang Senado, mas lumalawak ang liwanag. At sa puso ni Lucas, alam niyang hindi na siya kailanman babalik sa pagiging tahimik. Hindi na nag-aksaya ng panahon ang mga senador. Matapos ang makapangyarihang testimonya ni Lucas at ng mga katutubo, agad na isinagawa ang investigasyon sa likod ng proyekto ng dam. Isa-isang lumabas ang mga ebidensyang matagal nang itinatago peke ang ilang lagda, may panunuhol, at higit sa lahat, walang sapat na konsultasyon sa mga katutubo. Naglabasan ang mga whistleblower, mga dating empleyado ng kumpanyang sangkot, at mismong mga dokumentong pinirmahan sa ilalim ng lihim na kasunduan. Naging laman ng balita sa buong bansa ang Sierra Madre. Isang gabi, habang nasa kampo si Lucas sa bundok, pinanood nila ang ulat sa maliit nilang solar-powered TV. Kitang-kita ang mukha ni Don Ricardo Vergara habang pinapatawag sa Senado para sa investigasyon. Tahimik si Lucas habang pinagmamasdan ito. Lumapit si Esther, hinawakan ang kanyang kamay. Handa ka na ba? Hindi, sagot ni Lucas. Pero kailangan. Sa pagharap ni Don Ricardo sa Senado, malamig pa rin ang tindig ng matanda, ngunit sa kanyang likod ay naroon ang bigat ng mga tanong. Isa sa mga senador ang tumayo at nagtanong ng diretso. Don Ricardo, totoo bang ginamit ninyo ang inyong kapangyarihan upang itulak ang proyektong ito sa kabila ng pagtutol ng mga katutubo? Tahimik. Alam ba ninyo ang epekto ng proyektong ito sa kalikasan at sa buhay ng mahigit 500 pamilya? Tahimik pa rin. Hanggang sa dahan-dahang tumayo si Lucas sa likurang bahagi ng bulwagan, pinayagan ng komite na magsalita muli. Hindi kita kinakalaban dahil galit ako sayo, ani Lucas, ang kanyang boses ay kalmado pero matatag. Kinakalaban kita dahil may mas mataas pa sa dugo at pangalan, ang katotohanan. At narito tayo ngayon, sa harap ng taong bayan, para sa panahon ng katotohanan.
Tahimik si Don Ricardo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lucas ang bahagyang panginginig ng kamay ng kanyang ama. At sa isang iglap na tila walang nakapaghanda, nagsalita ito. Lucas, tama ka. Nagkagulatan ang lahat. Ipinilit ko ang proyektong ito dahil sa takot. Takot na mawalan ng kontrol. Takot na hindi ko maipasa ang yaman sa iyo. Pero ngayon, naiintindihan ko na may mas mahalagang yaman kaysa sa negosyo. At iyon ay ang prinsipyo. Tahimik si Lucas, ngunit dama ang bigat ng salitang iyon. Sa gabing iyon, nagpasa ng resolusyon ng Senado, ipinatitigil ang proyekto ng dam, isinasaayos ang batas para sa mas matibay na proteksyon ng mga katutubo at kalikasan, at sinimulan ang kasong kriminal laban sa mga sangkot sa katiwalian. Hindi pa tapos ang laban, ngunit sa gabing iyon, nagsimulang gumulong ang hustisya. Sa liwanag ng buwan sa Sierra Madre, habang magkahawak kamay sina Lucas at Esther, sabay nilang pinakinggan ang katahimikan ng gubat, isang katahimikang ipinaglaban, isang katahimikang muling naipanalo. Matapos ang tagumpay sa Sierra Madre, naging simbolo ng paninindigan si Lucas sa buong bansa. Ang kanyang pangalan ay hindi na lamang kabahagi ng isang makapangyarihang angkan, kundi kinatawan ng mga taong matagal ng tinig ng kabundukan, dagat, at bukirin. Lumapit ang mga magsasaka ng Hacienda del Norte, lumapit ang mga mangingisda ng Mindoro, at ang mga katutubo ng Mindanao. Lahat ay may iisang sigaw, tulungan mo kami, Lucas. Kailangan ka ng bayan. Hindi na siya makabalik sa payak na katahimikan kasama si Esther, ngunit hindi siya nagreklamo. Alam niyang hindi pwedeng matapos ang laban sa isang kabundukan lamang. Hindi ito laban para lang sa kanila. Ito ay laban para sa buong kalikasan ng Pilipinas, at para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Esther, aniya isang gabi habang magkasama silang nakaupo sa ilalim ng mga bituin, handa ka bang sumama sa akin sa panibagong laban? Tumango si Esther, mahigpit ang hawak sa kanyang kamay. Hanggang saan man dalhin ng landas, basta't kasama kita, lalaban ako. Ang Hacienda del Norte ay isang malawak na lupain sa gitnang Luzon na sinasaka ng libu-libong magsasaka sa loob ng maraming dekada. Ngunit sa papel, pagmamayari ito ng isang pribadong kumpanya, isang shell corporation na konektado sa isang kilalang politiko at negosyante, si Gobernador Alfredo Villacruz. Ayon sa mga dokumento, voluntaryong ibinente ng mga magsasaka ang kanilang mga lupa. Ngunit ayon sa mismong mga residente, wala kaming sinang-ayunan. Ginamit lang ang pirma ng matatanda na di marunong bumasa. Pagdating nina Lucas at Esther sa lugar, sinalubong sila ng mainit na pagtanggap ng mga magsasaka, ngunit may halong takot. May mga sundalo raw na hindi opisyal, nagbabantay. Ilang gabi na ring may nawawalang residente. Nang makita nila ang kondisyon ng mga magsasaka, kulubot na ang balat sa init ng araw, ngunit walang sapat na ani o kita, naramdaman muli ni Lucas ang pagkulo ng kanyang dugo. Hindi ito lupa ng kumpanya. Lupa ito ng pawis ng mga tao, aniya. Pinulong nila ang mga magsasaka. Sa tulong ng isang team ng mga abogado at environmental planners, sinimulan ang pagkalap ng ebidensya, peke ang ilang titulo, wala ang tamang konsultasyon, at nilabag ang Indigenous Peoples' Rights Act at Agrarian Reform Law. Ngunit bago pa man nila maisumite ang mga dokumento, may nangyari. Habang pauwi si Esther galing sa isang pagpupulong sa barangay, hinarang ang kanilang sasakyan ng 3 motorsiklo. Tinangkang dukutin si Esther at ang isa pang kasamang abogado. Mabilis na kumalat ang balita. Sa live stream na na-upload ng isang residente, nakita ang mukha ng isa sa mga umatake, isang dating tauhan ng gobernador. Nagpuyo sa galit si Lucas. Hindi na siya nakatiis. Humarap siya sa media. Sa harap ng kamera, tahasan niyang sinabi, Gobernador Villacruz, huwag mong akalain na matatakot kami sa dahas. Wala kang ipinagkaiba sa mga Samaire sa Sierra Madre. At tulad nila, haharapin mo rin ang galit ng bayan. Sa ilalim ng dilim ng gabi, habang nagbabantay ang mga residente ng hacienda, isang panibagong paglalaban ang sumisibol, at sa gitna nito, isang dating lalaking pinili ang bundok, ngayon nasa gitna ng apoy ng pagbabago para sa buong bayan. Ang gabi sa Hacienda del Norte ay mas tahimik kaysa karaniwan, ngunit hindi dahil sa katahimikan ng kalikasan, kundi dahil sa takot na bomb alert sa bawat tahanan. Sa bawat sulok ng baryo, may nagbabantay. Mga magsasakang may hawak na gulok, batuta, at lumang baril, handang ipaglaban ang lupaing kanilang minana. Sa gitna ng kadiliman, hindi inasahan ng lahat ang biglang pagsiklab ng apoy. Isa sa mga bodega ng palay ang sinunog. Agad na tumakbo ang mga tao. Hinabol nila ang mga anino ng mga armadong kalalakihang sumalakay. May ilan sa kanila ang may takip ang mukha, ngunit ang iba'y pamilyar sa mga taga roon, mga dating tauhan ng lokal na pamahalaan. Isa sa mga ito ang nasukol, piniringan, at dinala sa kampo nina Lucas.
Hindi nagsalita ang lalaki sa una. Pero nang ipakita ni Lucas ang video na kuha ng drone, kung saan makikita siya sa akto ng panununog, nagsalita ito, nanginginig. Iuutusan lang ako, kay Gobernador Villacruz. Binayaran kami, wag lang makalapit sa munisipyo ang mga magsasaka. Wag lang makarating sa media ang totoo. Muling nagtipon ang mga taga-hasyenda. Umiiyak ang ilan. Galit ang iba. Pero ang lahat ay nagkakaisa. Panahon na, sabi ni Esther. Hindi na tayo magtatago. Kinabukasan, bitbit ng mga magsasaka ang mga dokumento, ang salaysay ng lalaking nahuli, at ang larawan ng nasunog na bodega. Sabay-sabay silang nagtungo sa tanggapan ng Department of Justice. Habang nagmamarcha, naroon sa unahan si Lucas, mataas ang noo, matatag ang loob. Sa harap ng kamera, muling nagsalita si Lucas. Ang gabi ng pananakot ay tapos na. Ito na ang simula ng paggising ng liwanag. At sa liwanag na ito, hindi na kami tatalikod. Sa araw ding iyon, naging trending sa social media ang hashtag ibalik ang lupa, hashtag lukong bayan, at hashtag labang magsasaka. Mula sa isang sulok ng Sierra Madre, ngayon ay kumakalat ang apoy ng pagkilo sa buong bansa. Makalipas lamang, ang 3 araw matapos ang paglalantad ng mga magsasaka, isang lihim na pulong ang ginanap sa isang mamahaling restoran sa Maynila. Naroon si Gobernador Villacruz, kasama ang ilang kasosyong negosyante at 2 mataas na opisyal mula sa politika. Hindi na sapat ang pananakot, ani ng gobernador habang sinusulyapan ang tablet na nagpapakita ng mukha ni Lucas sa mga balita. Kailangan siyang patahimikin habang maaga. Samantala, sa tanggapan ng DOJ, tinanggap na ng bagong talagang Secretary of Justice ang kaso. Isang progresibong babaeng abogadong kilala sa pagpanig sa mga marginalized sectors ang nangako kay Lucas. Walang sino man ang higit sa batas, kahit pa gobernador. Pero dapat mong malaman, Mr. Vergara, ang laban mo ay hindi lang legal. Buhay mo ang nakataya dito. Nagpasya si Lucas na pansamantalang manatili sa Maynila upang tumulong sa paghahanda ng kaso. Sa kabila ng panganib, hindi siya nagpakita ng takot. Ngunit sa isang gabi habang pauwi siya mula sa isang media interview, isang itim na SUV ang biglang sumulpot sa kanyang daraanan. Nagulantang ang mga tao sa paligid. Nawasak ang harapang bahagi ng sasakyan ni Lucas. Mabilis siyang naitaboy ng kanyang bodyguard. Sa kabutihang palad, ligtas siya, ngunit isa sa kanyang mga kasama ang tinamaan ng bala sa braso. Kinabukasan, habang nakabandage ang sugatang kasama, nagsalita si Lucas sa publiko. Hindi ako matatakot, hindi kami titigil. Kung ang hustisya ay may kapalit na panganib, tatanggapin ko ito. Dahil ang mas malaking panganib ay ang katahimikang walang katarungan. Sa mga susunod na araw, lalong uminit ang balita. Marami ang nanindigan sa panig ni Lucas. Dumagsa ang suporta mula sa mga universidad, NGO, simbahan, at media. Ngunit kasabay nito, lumalalim ang banta sa kanyang buhay. Ang tanong ng bayan, makakamit ba ang hustisya bago siya patahimikin ng mga makapangyarihan? Umuugong ang buong bansa. Sa bawat himpilan ng radyo at telebisyon, pinag-uusapan ang pangalan ni Lucas Vergara, ang anak ng isang makapangyarihang angkan na ngayoy lumalaban para sa karapatang pantao, kalikasan, at mga naaipong Pilipino. Sa gitna ng tensyon, pinatawag ng Senado ang isang pambihirang pagdinig. Kasama ang mga magsasaka ng Hacienda del Norte, mga biktima ng pananakot, at mga environmental lawyers, humarap si Lucas sa publiko. Ang buong bansa'y nakatutok. Ipinangalan sa kanila ang lupa, panimula ni Lucas habang hawak ang isang luma at kupas na titulo. Ngunit wala silang tinanggap kundi bala, banta, at panlilin lang. Sa ngalan ng negosyo, sinagasaan ang dangal at kabuhayan ng libo-libong Pilipino. Isang matandang magsasaka ang humarap, halos luhaan. Binura nila ang pangalan ko sa lupa na sinaka ko mula pa sa ama ng aking ama. Ang imbestigasyon ay umabot ng maraming oras. Ilang senador ang napatigil at napayuko matapos mapanood ang drone footage ng panununog, ang kuha ng CCTV ng pagdukot sa mga abogado, at ang audio recording ng utos ni Gobernador Villacruz sa isa sa kanyang tauhan. Linisin niyo ang lugar bago makarating ang media, boses ni Villacruz sa tape. At kung kinakailangan, tanggalin si Lucas. Nag-iingay ang buong Senado. Agad na inirekomenda ng komite ang pagsasampa ng kasong plunder, multiple attempted murder, at obstruction of justice laban sa gobernador at kanyang mga kasabwat. Habang nagsisigawan ang mga taga-suporta sa labas ng Senado, lumapit si Lucas sa entablado. Hindi ko ito ginagawa para sa sarili ko. Ginagawa ko ito para sa mga walang tinig, para sa mga piniling manahimik sa takot, at para sa mga batang isinilang sa mundong hindi pantay. Magsimula na tayong baguhin ito, hindi bukas, kundi ngayon.
Sa araw ding iyon, nag-viral sa social media ang pagsigaw ng libo-libong tao sa labas ng Senado, Lukas ng Bayan. Sa mata ng bayan, si Lukas ay naging simbolo ng katapangan. Ngunit sa likod ng kanyang matatag na tindig ay isang lalaking pinipilit balansehin ang bigat ng laban at ang pangarap ng katahimikan na minsang natagpuan niya sa kabundukan kasama si Esther. Sa kanilang pansamantalang tinutuluyang maliit na bahay sa Maynila, tahimik si Lukas habang pinagmamasdan ang mga dokumento at larawan ng mga susunod pang kasong ihahain. Si Esther, nakaupo sa tabi niya, ay tahimik ding nagmamasid. Lukas, bulong ni Esther, natatakot ako, pero hindi para sa sarili ko. Natatakot ako sa posibleng mawala, ikaw. Lumapit si Lukas, hinawakan ang kanyang pisngi. Kapag ako'y nawala, Esther, hindi matatapos ang laban. Dahil hindi ito laban ng isang tao. Laban ito ng buong bayan. Pero hanggat nabubuhay ako, lalaban ako para sa iyo. Para sa atin. Habang tumitindi ang suporta ng masa, hindi rin nagpapahinga ang kalaban. Isang lihim na pulong ang muling naganap, hindi na sa restaurant, kundi sa isang underground compound. Kasama na rito ang isang kilalang general na dating kakampi ng pamilya Vergara. Hindi na siya pwedeng hayaan, anang general. Mismong pangalan ng angkan niya ang sinisira. Kung hindi siya babalik sa linya, puputulan natin siya. Hindi alam ni Lukas, may paparating na mas matindi pang bagyo. Hindi lang sa anyo ng bala o banta, kundi sa anyo ng pagtatrader mula sa loob ng sariling hanay. Isang taong pinagkakatiwalaan niya ang palihim na nakikipag-ugnayan sa kabilang panig. Isang aninong matagal nang nananahimik, ngayoy kumikilos sa dilim. At sa gitna ng kaguluhan, isang balitang muling yumanig sa kanya. Isa sa mga testigang magsasaka, patay. Tinadtad ng bala. Natagpuan sa ilog, may papel sa dibdib na may nakasulat, tumahimik ka. Tumigil si Lukas sa pagbabasa. Sa loob ng ilang segundo, tila huminto ang mundo. Pagkatapos ng katahimikan, tumayo siya. Panahon na para harapin ko ang pinagmulan ng lahat, pati ang aking sariling pamilya. Makalipas ang ilang araw, tumungo si Lukas sa isang lugar na matagal na niyang iniiwasan, ang ancestral mansion ng pamilyang Vergara sa Forbes Park. Bantay sarado ito ng mga private security na kilala sa mundo ng politika at negosyong kaduda-duda. Hindi siya pinigilan. Isa pa rin siyang Vergara, at iyon ay hindi madaling talikuran. Sa loob ng malawak na silid, naroon ang kanyang ama, si Don Cesar Vergara, isang dating senador, kilala sa kanyang katalinuhan, impluwensya, at malamig na puso. Tingnan mo kung anong ginawa mo sa pangalan natin, malamig na sabi ng matanda habang pinagmamasdan si Lukas mula sa kanyang leather chair. Buong bansa, ikaw ang sinisigaw. Hindi bilang negosyante, hindi bilang Vergara, kundi bilang rebelde. Tumayo si Lukas, hindi natitinag. Mas gugustuhin kong maging rebelde ng katotohanan kaysa hari ng kasinungalingan. Hindi mo naiintindihan ang laro, Lukas. Ito ay hindi tungkol sa tama at mali. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. At ikaw, isang patak lang ng tubig sa dagat ng mga dambuhala. Lumapit si Lukas, tinitigan ng ama. Kung kayo ang dagat, ako ang bagyong gigising sa inyo. Habang papalabas si Lukas, sinalubong siya ng kapatid niyang si Andrea, isang kilalang businesswoman na may tahimik ngunit matalim na presensya. Sa halip na pigilan siya, yamakap ito ng mahigpit. Hindi ko man masabi sa harap nila, pero proud ako sa'yo, kuya, bulong niya. May mga tao rin sa angkan na gising na. Hindi ikaw lang. Nagpatuloy ang gabi sa katahimikan. Ngunit sa labas ng mansyon, isang unmarked SUV ang tahimik na sumusunod sa sasakyan ni Lukas. May isang lalaking nakaupo sa loob ng SUV. Isang mata lamang ang kita dahil sa takip ng sombrero. Habang hawak ang sniper rifle, binulong nito sa earpiece. Target acquired. Awaiting green light. Habang tinatahak ni Lukas ang daan pauwi mula sa mansyon ng kanyang pamilya, ramdam niya ang bigat ng huling pag-uusap. Sa kabila ng tensyon, hindi siya lumingon. Hindi na siya natatakot sa anino ng pangalan nila. Ngunit may isa pang anino na hindi niya namamalayan, isang aninong hindi sumisigaw, kundi kumikilos sa dilim. Sa isang itim na SUV na nakasunod mula pa Forbes Park, naroon ang lalaking tinaguriang, Kalibre 1, isang dating sundalo na naging bayarang hitman. Isa sa mga pinakamahusay, isa sa pinakamalupit. Green light. Uulitin ko, green light, sabi ng boses sa earpiece. Tahimik na bumaba si Kalibre 1, sinundan ang sasakyang minamaneho ni Lukas mula sa bubong ng isang gusali. Habang nakaabang sa isang traffic stop, tinutok niya ang sniper rifle. Ngunit bago pa siya makalabit ang gatilyo, isang malakas na putok ang sumambulat mula sa likuran niya. Bumulagta si Kalibre 1, duguan ang balikat. Sa dilim, lumitaw si Andrea, hawak ang handgun, may suot na tactical vest.
Nagpadala ka ng tao para bantayan si kuya, di ba? Tanong niya sa kasamang bodyguard. Tumango ito, pero hindi namin inakala na mismong elite hitman ang ibabagsak sa kanya. Samantala, si Lucas ay nakarating ng ligtas sa kanyang tinutuluyan. Maya't maya, tumawag si Andrea. Kuya, muntik ka na. Natigilan si Lucas. Sino? Si Calibre 1. At hindi siya basta-basta. Pero buhay siya. At ngayon, hawak na natin siya. Kinabukasan, naglabas ng opisyal na pahayag ang kampo ni Lucas, may tangkang pagpatay sa kanya, at may nakalap na video ng sinumang nag-utos dito, isang kilalang negosyante at alyado ni Gobernador Villacruz. Nagliyab muli ang social media. Tama na ang kasinungalingan #bantaing kalikasan. Ngunit sa loob ng piitan, habang ginagamot ang sugat ni Calibre 1, may bigla siyang ibinulong sa investigador. Hindi lang si Lucas ang target. Isang mas malaking plano ang kasunod. Isang pagsabog. Sa loob ng isang lihim na safe house ng NBI, isinailalim sa protective custody si Calibre 1. Ngunit kahit sugatan, nanatiling tahimik ang kanyang mga mata, tila may tinatago pang mas malalim kaysa sinumang inaakala. Isang pagsabog. Ulit ng investigador. Saan? Kailan? Tahimik si Calibre 1. Tumingin lamang siya sa kisame at pamulong, Sierra Madre, uunahan kayo ng putok bago pa kayo makarating. Sa kabilang dako, hindi pa natatapos ang balita sa tangkang pagpatay kay Lucas. Kinabukasan, isang dokumento ang lumabas mula sa isang whistleblower, may planong pasabugan ang isang bahagi ng kabundukan upang sapilitang mapaalis ang mga katutubo at magsasaka gamit ang controlled demolition na ipinapasa bilang mining operation. Tumindig ang buong sambayanan. Habang abala si Lucas sa pagsasaayos ng ebidensya para sa korte, tumanggap siya ng tawag mula sa mismong leader ng tribo sa Sierra Madre. Lucas, may kakaibang ingay kami naririnig sa gabi. Malalakas na makina. Mga lalaking hindi namin kilala. Parang may itinatago sila sa ilalim ng lupa. Mabilis na umuwi si Lucas sa kabundukan kasama si Esther, ilang environmental scientists, at mga cameraman mula sa isang kilalang documentary team. Pagdating nila roon, napansin nila ang ilang bahagi ng kagubatan na pinutol na, sinementuhan ang lupa, at may mga burol na tila hinukay sa ilalim. Isang eksperto ang nagsabing, kapag ito'y pinasabog, hindi lang lupa ang mawawala. Babagsak ang buong bahagi ng bundok. Mga komunidad, ilog, hayop, lahat mawawala. Habang nag-iinspeksyon si Lucas at ang kanyang grupo, napansin ng isa sa mga cameraman ang isang kakaibang kahon na bahagyang nakaangat sa lupa. Luma, may nakaukit na numero, Unit C7, Armed Charge. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Bomba nga, bigla, may sumabog. Isang maliit na pagsabog ang naganap sa di kalayuan. Hindi ito ang pangunahing bomba, pero sapat para magdulot ng kaguluhan. Nagsisimula na sila. Sigaw ng isa, umalis na tayo. Sabihin sa media, tawagan. Ang militar, utos ni Lucas. Ngunit bago sila makalayo, isang puting van ang hamarang sa kanila. Bumaba ang mga lalaking armado. Lucas Vergara, wika ng pinuno ng grupo. Hindi ka na makakabalik. Nag-aalim po yung hangin, usok ng paunang pagsabog, at ang tutok ng mga baril. Ganito sinalubong si Lucas at ang kanyang grupo sa gitna ng kagubatan ng Sierra Madre. Hawak ng mga armadong kalalakihan ang paligid, at kapwa si Lucas at Esther ay pinilit na lumuhod. Pasensya na, Lucas, wika ng leader ng grupo. Wala kang dapat sisihin kundi ang sarili mo. Kung hindi mo pinakialaman ang proyekto ng mga amo ko, wala sanang ganito. Ngunit hindi sumagot si Lucas. Sa halip, tumingin siya sa langit, tahimik, tila may hinihintay. Sa Maynila, halos sabay-sabay na tumunog ang mga cellphone ng ilang senador, mamamahayag, at tauhan ng media. Isang live video feed ang biglang nag-broadcast mula sa bodycam ng isang kasama ni Lucas. Mga kababayan, pahayag ni Lucas, habang hawak ang mikropono ilang minuto bago sila mahuli, kung mapanood nyo ito, maaaring pinatahimik na kami. Ngunit ito ang katotohanan. Isinasabotahe ang Sierra Madre. May planong pasabugan ang bundok para sa proyekto ng mga ganid sa tubo. Sa ilalim ng kagubatang ito, may itinanim na kamatayan hindi lang sa kalikasan, kundi sa ating mga ninuno at kinabukasan. Habang nagpapatuloy ang video, naipakita rin ang footage ng bomba, ang hukay, at ang mga armadong lalaki. Ang buong bansa ay natigilan. Sa bundok bago pa makalapit ang mga lalaki kay Lucas, may malalakas na putok ng baril na dumating mula sa di kalayuan. 1, 2, 5, hanggang sa napaligiran ng mga tauhan ng Elite Rescue Unit ng militar at NBI ang lugar. Bitawan ang mga bihag. Nasa ilalim kayo ng kustodiya ng batas. Sigaw ng commander. Nagkaputukan. Mabilis, marahas. Ilang armadong lalaki ang napatumba.
Sa gitna ng putukan, tumakbo si Lucas at Esther palayo. Tinulungan silang makaligtas ng isang batang katutubol na kabisado ang mga liko-liko ng kagubatan. Pagkatapos ng ilang oras, ligtas na naibalik si Lucas, Esther, at ang kanilang grupo. Ang buong bansa ay nagdiwang, ngunit hindi dahil sa pagkapanalo, kundi sa muling paggising. Makalipas ang ilang araw, ginanap ang isang malawakang pagdinig sa Kongreso. Ipinasara ang proyekto ng Dambuhalang Dam. Sinampahan ng kaso ang mga kasabwat. At si Gobernador Villacruz ay nahatulang makulong habang buhay. Sa isang panayam, tinanong si Lucas kung ano ang balak niyang gawin ngayon. Babalik ako sa bundok, sagot niya. Doon ako tunay na nabubuhay. At habang may natitirang sanga ng kahoy, habang may naniniwala, habang may tumitindig, hindi nila tayo matatalo.